Unang bahagi, ang misteryo ng Malita at ang mensahe mula sa bilangguan, isang nakakakilabot na simula, sa loob ng isang marangyang mansyon sa Paraiso Heights Subdivision sa Maynila, isang nakagigimbal na natuklasan ang mga pulis mula sa Manila Police District, MPD. Nakatago sa likod ng isang matibay na pader ay isang malaking malita na umaalingasaw. Nang buksan, ang laman nito ay nagpatindig ng balahibo sa lahat. Ang halos perpektong napreserbang bangkay ng isang dalagita, tahimik na nakahimlay doon sa loob ng 10 taon. Ang lumang kasong ito na hindi pa nalulutas ay tila isang masamang pangitain sa mga susunod pang mangyayari. Babala mula sa impyerno, ngayon, hoiin natin ang tabing ng misteryo ng isang kaso na yumanig sa buong Pilipinas, umiikot sa mga mensahe ng kamatayan mula sa isang bilanggo na nasa death row. Nagsimula ang lahat ng matagpuan ng mga pulis ang isang lalaki sa hindi kapanipaniwalang kalagayan sa isang abandonadong bodega sa labas ng Maynila. Ang buong katawan ni Marco Diaz ay puno ng 55 na tubo ng dextrose, ngunit humihinga pa siya ng mahina. Sa sandaling pilit niyang lumingon, ang batang pulis na nakasaksi ay natakot ng husto at napaupo sa lupa. 20 minuto lamang ang lumipas. Pagdating ng mga rescuer mula sa Manila Doctors Hospital, nalagutan na ng hininga si Marco Diaz. Ang mas nakakagulat, isang araw bago nito, nakatanggap ang MPD ng isang misteryosong painting mula kay Paulo Reyes, isang bilanggo na naghihintay ng kanyang parusang kamatayan sa New Bilibid Prison. Ang nilalaman ng painting ay eksaktong naglalarawan sa pagkamatay ni Marco Diaz, bawat detalye. Ang pagpasok ng eksperto, agad na nakuha ng insidente ang atensyon ni Police Major General de la Cruz, ang hepe ng MPD. Upang mabilis na malutas ang kaso, hinanap niya si Miguel de Leon, isang alamat sa larangan ng investigasyon. Si Miguel, ipinanganak noong 1979, ay lumipat sa Amerika noong bata pa, nagtapos sa Harvard sa edad na 10, nagtrabaho sa NASA sa edad na 15, at naging miyembro ng FBI sa edad na 19. Kilala siya sa kakayahang lumutas ng pinakakomplikadong mga kaso. Gayunpaman, kalahating taon na ang nakalilipas, inilipat si Miguel pabalik sa Pilipinas ng FBI matapos ang mga akusasyon ng pag-abuso sa armas na nagresulta sa pagkamatay ng maraming sospek. Pagbalik sa kanyang tinubuang lupa, nagbitiw siya sa FBI noong Pebrero ng taong ito. Pinuntahan ni Major General de la Cruz si Miguel sa kanyang bahay at ipinaliwanag ang kakaibang kaso. Ibinunyag niya na ang nagpadala ng painting ay si Paulo Reyes. Ilang araw bago nito, dahil sa pagnanais na makuha ang malaking mana at insurance money, pinatay ni Paulo ang kanyang buong pamilya. Nang mahuli, inamin niya ang lahat ng krimen at nakatakdang bitayin sa loob ng 1 buwan. Ngunit may isang misteryo, mariing tumatanggi si Paulo na sabihin kung saan itinago ang bangkay ng kanyang kapatid na babae, si Sofia Reyes. Nagtaka si Miguel kung bakit siya ang hinahanap. Ipinakita ni Major General de la Cruz ang painting. Sa likod nito, may iniwang mensahe si Paulo na para lamang kay Miguel de Leon, na nagsasabing makikipag-usap lamang siya kay Miguel at nagbabala, kung hindi, marami pang mamamatay. Nahatak sa kaso, pumayag si Miguel na sumali. Pagsisimula ng karera laban sa kamatayan, ang resulta ng autopsiya kay Marco Diaz ay nagpakita na pinanatili siyang buhay gamit ang saline solution sa mahabang panahon, walang nutrisyon, at namatay dahil sa sobrang panghihina. Ang mga tubo ng dextrose ay konektado sa isang central controller na automatikong nagbibigay ng isang bote ng saline kada 24 na oras. Malinaw na ito ay isang planong pinag-isipang mabuti. 3:00 ng hapon, dumating si Miguel sa Bilibid Prison upang makipagkita kay Paulo Reyes. Taliwas sa imahe ng isang nasa death row, si Paulo ay mukhang mayabang at kampante. Hindi niya direktang sinagot ang tanong ni Miguel tungkol sa mga susunod na biktima, sa halip, nagsimula siya ng isang nakamamatay na laro. Binigyan ni Paulo si Miguel ng isang papel, sa harap ay isang painting, sa likod ay 7 misteryosong pangungusap, pansamantalang tinawag na, ang 7 prophesia ng kamatayan,
sumunod ang dalaga sa mga alitaptap papasok sa gubat at hindi na kailanman bumalik. Noong unang tagulan ng nakaraang taon, dinakip ko ang isang 40 anyos na lalaking tumatakas mula sa hinubaran ko si Isabela, ang nagtraidor sa akin, at binitay siya. Tinapos ko ang buhay ni Antonio Vargas, ang madalas maglasing at manggulo sa Paraiso Inn, at itinapon ang kanyang bangkay sa Vargas Tire Factory. Nakita ko ang isang lalaking nagtatago sa inn, nagalit ako, nagpanggap akong delivery boy. Ang sinungaling na nakakulong sa inn ay natagpuan ang kanyang katapusan. Napahalakhak ako sa taong pugot na pinugutan ng ulo, at ang lalaki sa itim na bahay ay pumanaw na. Bawat pangungusap ay naglalarawan ng impormasyon tungkol sa isang biktima, ngunit may halo itong katotohanan at kasinungalingan. Kailangang umasa si Miguel sa kanyang paghuhusga. Ang patakaran ng laro, kung matutukoy ni Miguel ang tamang pagkakakilanlan ng biktima sa loob ng itinakdang oras, sasabihin ni Paulo kung nasaan sila. Nagbabala si Paulo, 1 minutong pagkahuli, isa pang bangkay ang matatanggap ninyo, tulad ni Marco Diaz. Pag-decode sa mga propecia, alam ni Miguel na kaharap niya ang isang baliw at malupit na tao. Bumalik siya sa bodega, tinansya na si Marco Diaz ay dinukot mga 3 buwan na ang nakalilipas. Kinumpirma ni Major General de la Cruz na si Marco Diaz, 44 anyos, isang propesor sa universidad, ay nawawala nga ng 3 buwan. Sinuri ni Miguel ang ikalawang painting na ibinigay ni Paulo, isang kopya ng The Persistence of Memory, ni Salvador Dali. Sa painting, 2 orasan lamang ang nagpapakita ng eksaktong oras, 3:00 ng hapon, oras ng pagkikita nila, at 11:00 ng gabi. Hinala ni Miguel, 11:00 ng gabi ang oras ng kamatayan ng susunod na biktima. Wala pang 17 oras ang natitira sa kanila. Binigyan ni Major General de la Cruz si Miguel ng baril at nagtalaga ng 2 katulong, si Maria Santos, isang computer expert ng MPD, at si Benjo Aquino, isang veteranong investigador. Pinag-aralan ni Miguel ang 7 propecia ng kamatayan, naniniwalang ang mga tiyak na lugar at pangalan ay maaaring totoo. Kinuha niya ang mga keyword, 40 anyos, Antonio Vargas, Vargas Tire Factory, Pier ng Batangas. Inutusan niya si Maria na tingnan kung may lalaking nagngangalang Vargas, mga 40 anyos, may-ari ng tire factory, na nawawala sa nakalipas na 70 araw. Pagkatapos, nagpasama siya kay Benjo sa pier ng Batangas. Sa pier, nakita nila ang kitang-kitang Paraiso Inn, ang lugar na madalas banggitin. Mabilis na natagpuan ni Maria si Antonio Vargas, 44 anyos, may-ari ng Vargas Tire Factory na nalugi kalahating taon na ang nakalipas at nawala mga 3 buwan na ngayon. Sa Paraiso Inn, sinuri nila ang logbook ng mga nag-check-in 3 buwan na ang nakalilipas. Natuklasan ni Miguel ang isang taong nagparehistro para sa long-term stay ngunit hindi kailanman nag-check-in si Antonio Vargas nga. Kinumpirma ng may-ari ng inn na nagpareserba si Vargas tapos biglang nawala. Ang asawa ni Vargas ay nagsabi na tumakas ang kanyang mister sa isang misteryosong bansa sa Asia, para takasan ang mga utang at nagbilin na huwag siyang kontaken. Halos kalahating taon na silang walang komunikasyon. Nalaman din ni Miguel mula sa asawa na ang araw ng pag-alis ni Vargas ay 19 ng Mayo taong 2015. Tumawag siya sa Coast Guard ng Batangas, nagtanong tungkol sa insidente ng pagtakas noong 19 ng Mayo. Kinumpirma ng Coast Guard na may natanggap silang ulat, nahuli ang bangka ngunit walang nakitang taong tumatakas. Tiniyak ni Miguel na nabigo ang plano ni Vargas na tumakas, nasa Pilipinas pa rin siya. Ang patibong ng bilanggo, kinabukasan, pumunta si Miguel kay Paulo, sinabing ang biktima ay si Antonio Vargas. Ayon sa patakaran, kailangang ibigay ni Paulo ang address. Nagbigay siya ng kapirasong papel na may address. Ngunit sa mga sandaling iyon, 25 minuto na lamang ang natitira bago mag-alas 11 ng gabi. Mabilis na nagtungo ang mga pulis at ambulansya sa address. Sa loob ng magulong bahay, nakita ni Miguel ang isang taong nakahiga sa kabilang kwarto.
Pumasok siya ngunit hindi sinasadyang naapakan ang isang patibong. Sa loob ay isang mannequin lamang. Napagtanto ni Miguel na ang eksena ay tugma sa isa sa 7 propesya. Naloko sila. Muli niyang tiningnan ang papel. Ang huling karakter ay hindi pala numero 10 kundi mga letrang L at E gamit ang espesyal na kaalaman, maaaring code o sariling logika, na decode ni Miguel na ang tamang address ay 951. Pagdating nila sa 951, 4 na minuto nang patay si Antonio Vargas. Lahat ay bahagi ng masamang plano ni Paulo. Ikalawang bahagi, ang nakaraan na bumabalik at ang nawawalang babae mga palatandaan mula sa nakaraan, bumalik si Miguel sa bilangguan, hinarap ang mapanuyang ngiti ni Paulo. Sa pagkakataong ito, nagbigay si Paulo ng isang serye ng mga numero. Inutusan si Miguel na hanapin ang isang taong konektado sa kaso sa loob ng 24 na oras. Kung tama, ibibigay niya ang address ng susunod na biktima. Pagbalik sa headquarters, sinuri ng 3 ang mga numero. Ang unang pangungusap sa 7 propesya ay tungkol sa dalagang hindi na bumalik. Hinala ni Miguel, babae ang hahanapin, at ang mga numero ay bahagi ng kanyang national ID, o katulad. May 8 numero. Inayos ito ni Miguel. Ang unang 6, 741***** ay nagpapahiwatig na ipinanganak siya noong 1974. Ang numero pagkatapos ng gitling ay 2, kumakatawan sa babae. Ang mga huling numero, 4608, ay maaaring area code o code ng lugar. Ang unang pangungusap ay bumanggit ng alitaptap at gubat, maaaring clue sa lugar. Iniugnay ni Maria ang area code at clue sa Barangay San Isidro sa lalawigan ng Laguna, isang lugar na kilala sa mga gubat at alitaptap ayon sa kwentong bayan. Naghahanap si Maria ng mga babaeng ipinanganak noong 2074, nawawala, at taga-Barangay San Isidro. Agad na nagtungo si Benjo sa Laguna. Ang resulta ng autopsiya kay Vargas ay nagbunyag ng mas nakakakilabot na katotohanan, bali ang 10 daliri, tinusok ng matulis na bagay ang mga ngipin katulad ni Marco Diaz. Pareho silang dumanas ng matinding torture bago mamatay. Natuklasan din ng medico-legal sa tiyan ni Marco Diaz ang isang bagay na nakabalot sa foil. Nang buksan, ito ay isang serye ng mga numero. Sinuri ng medico-legal ang tiyan ni Vargas, nakakita rin ng kapirasong foil, sa loob ay nakasulat ang 4 na salita, tumingin sa nakaraan. Nakahanap si Maria ng isang nawawalang babae na tugma sa impormasyon, si Isabela Cruz, ipinanganak noong 1974 sa Barangay San Isidro, Laguna. Ang kakaiba, ang huling medical record niya ay 15 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng 15 taon, walang anumang bank transaction o paggamit ng cellphone. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Benjo ang address ni Isabela sa San Isidro, ngunit isang abandonadong bahay lamang ang kanyang natagpuan. Kinaumagahan, nagtungo siya sa lokal na community center. Nang ipakita niya ang litrato ni Isabela, agad na umiwas ang ilang matatandang lalaki. Ang mga matatandang babae naman ay nanira kay Isabela, sinabing malandi siya, halos lahat ng lalaki sa baryo ay nakarelasyon, hindi malinaw kung sino ang ama ng kanyang anak. Sinabi nilang nagkaroon ng kakaibang sakit ang anak niya noong 10 taong gulang, ngunit pinabayaan ito ni Isabela kaya namatay dahil walang panggamot. Isang matandang babae ang nagsabing 15 taon na ang nakalilipas, nakita niyang sumakay si Isabela sa kotse ng isang estranghero at umalis ng baryo, hindi na muling nagpakita. Ang katotohanang itinago, dinala ni Miguel ang impormasyong ito kay Paulo, ngunit dahil hindi niya nadala si Isabela ng buhay, tumanggi si Paulo na makipagkita. Upang mailigtas ang susunod na biktima, inutusan ni Miguel si Benjo na magpatuloy sa pag-iimbestiga sa San Isidro. Bumalik si Benjo sa abandonadong bahay ni Isabela. Kahit magulo, nakahanap siya ng mga bakas ng pamumuhay ng mag-ina at isang lumang notebook. Dito, maingat na itinala ni Isabela ang bawat gastos para sa kanyang anak,
kasama ang maraming mamahaling bayarin sa pagpapagamot. Napagtanto ni Benjo na sinadyang suruan ng mga matatandang babae si Isabela. Kinausap niya ang mga matatandang lalaki. Sa pagkakataong ito, ibinunyag nila ang totoo. Mahal na mahal ni Isabela ang kanyang anak, ngunit may problema ito sa pag-iisip, mental. Dahil hindi makahanap ng trabaho, napilitan siyang ibenta ang sarili para mapagamot ang anak. Tapos isang araw, sa hindi malamang dahilan, nawala ang mag-ina. Ang huling biktima sa propacia, muling sinuri ni na Miguel at Maria ang huling pangungusap, napahalakhak ako sa taong pugot na pinugutan ng ulo, at ang lalaki sa itim na bahay ay pumanaw na. Napansin nilang hindi ito tumutukoy ng tiyak na tao. Hinanap ni Maria ang salitang, taong pugot, at mga kaugnay na salita, natuklasan ang isang slang o kasing kahulugan na maaaring tumukoy sa pari. Ang susunod na biktima ay maaaring isang pari. Nakipag-ugnayan si Maria sa Arsobispo ng Maynila. Kinumpirma ng isang tagapamahala na may isang pari ngang nawalan ng komunikasyon mga kalahating taon na. Agad na nagtungo si Miguel sa simbahan ng San Sebastian sa Maynila upang magtanong. Sinabi ng staff na bawat taon sa panahong ito, si Father Gabriel Santos ay umaakyat sa bundok Makiling sa Laguna para mag-retreat at pinuputol ang lahat ng komunikasyon. Mabilis na umakyat si Miguel sa maliit na kubo sa bundok Makiling kung saan nagre-retreat si Father Gabriel. Ang kubo ay hinalughog, basag ang mga gamit. Sa loob, natagpuan niya ang bangkay ni Father Gabriel na nakabigti, tila nagpakamatay. Tinawagan ni Miguel ang kanyang mga kasama. Base sa kalendaryo at sirang orasan, hinala ni Miguel na pinasok ni Paulo ang kubo at pinatay si Father Gabriel noong 12 ng Oktubre taong 2014. Gayunpaman, sinabi ng mediko-legal na namatay si Father Gabriel dahil sa pagkakabigti, walang ibang senyales ng pinsala. Ngunit kalaunan, nakakita sila ng maliit na piraso ng papel sa lalamunan ng pari, na may nakasulat ding serye ng mga numero. Ang huling piraso ng palaisipan, kasabay nito, may mahalagang natuklasan si Benjo sa San Isidro. Habang kumakain sa isang maliit na carinderia, nakita niya ang may-ari, isang matandang lalaki na photographer pala, na may nakasabit na lumang litrato. Nasa litrato si Isabela Cruz kasama ang isang grupo ng mga kabataang lalaki. Ito pala ay litratong kinunan 15 taon na ang nakalilipas ni na Isabela at ilang estudyante sa high school sa baryo. Agad na ipinadala ni Benjo ang litrato kay Miguel. Nagulat si Miguel, ang petsa na nakasulat sa litrato ay eksaktong tumutugma sa serye ng mga numerong nakuha sa lalamunan ni Father Gabriel. Doon niya naunawaan, magkakaugnay ang mga kaso. Ang 4 na lalaki sa litrato ay ang 4 na biktima, si Paulo Reyes, Bilanggo, Marco Diaz, biktima sa bodega, Antonio Vargas, biktima sa tire factory, at si Father Gabriel Santos, pari na, nagpakamatay. Lahat, silang 4 ay may espesyal na koneksyon kay Isabela Cruz mula 15 taon na ang nakalilipas. Ang katotohanan tungkol kay Isabela, naniniwala sina Miguel at Benjo na si Isabela ay napahamak na rin. Inutusan ni Miguel si Maria na suriin ang listahan ng mga hindi nakikilalang bangkay na natagpuan sa Laguna sa nakalipas na 15 taon. Matapos ang maraming paghahambing, napansin ni Benjo ang isang pamilyar na hair clip sa larawan ng isang kalansay. Ang hair clip ay kapareho ng suot ni Isabela sa litrato 15 taon na ang nakalipas. Nagtungo siya sa lokal na istasyon ng pulis, nalaman na ilang taon na ang nakalipas. Natagpuan nila ang kalansay na ito sa liblib na bundok, kasama ang hair clip sa bungo. Dahil walang umangkin, nanatiling misteryo ang pagkakakilanlan. Paghaharap at bagong babala, dinala ni Miguel ang mga abo na natukoy na kay Isabela Cruz sa Bilibid Prison. Nang makita ang mga abo, tuluyang gumuho si Paulo Reyes, walang tigil ang pag-agos ng luha. Sumigaw siya na hanapin ng mga pulis ang pumatay kay Isabela. Tumanggi si Miguel na makipagnegosasyon. Sa mga sandaling iyon, ngumisi ng malamig si Paulo, sinabing may isa pang biktima. Habang nagsasalita, naglabas siya ng panibagong painting.
Hindi pa tapos ang malupit na laro. Ikatlong bahagi, ang huling biktima, ang tunay na salarin, at ang plano ng paghihiganti ang huling clue at desperadong karera. Ang bagong painting na ipinakita ni Paulo ay naglalarawan ng isang batang babae na nasa panganib. Sa pagkakataong ito, ang biktima ay ang sarili niyang kapatid, si Sofia Reyes. Natanto ni Major General de la Cruz ang bigat ng sitwasyon, inutusan si Miguel de Leon na mahanap si Sofia sa lalong madaling panahon. Alam ni Miguel na ang susi ngayon ay ang paghahanap sa pumatay kay Isabela Cruz 15 taon na ang nakalilipas. Hinanap niya ang dating guro sa high school ni Father Gabriel Santos at ng iba pa. Kinumpirma ng guro na sina Gabriel Santos, Marco Diaz, Antonio Vargas, at Paulo Reyes ay magkakaklase at magkakaibigan. Ngunit may kakaiba, pagkatapos ng winter break, katumbas ng Christmas break dito, noong 11 baitang, bandang 1989, biglang lumipat ng paaralan ang apat, si Gabriel lamang ang naiwan. At mula noon, nagbago si Gabriel, naging tahimik, malungkutin, at bumagsak ang grado. Naniniwala si Miguel na may malagim na nangyari sa grupo noong Christmas break ng 1989. Muling bumalik si Benjo Aquino sa lumang photo studio sa Barangay San Isidro, tinanong ang matandang may-ari tungkol kay Isabela Cruz. Matapos halungkatin ang mga lumang tala mula 1989, naalala ng matanda na nagbayad ang grupo ni Father Gabriel para sa pagprint ng mga litrato ngunit hindi na binalikan. Natagpuan ng matanda ang lumang negatibo. Sa mga litrato, natuklasan ni Benjo ang ikalimang mukha, hindi kasama sa apat. Sinabi ng matanda na iyon si Adrian Santos, isa ng medyo sikat na aktor ngayon, kaklase rin nila noon at ang natatanging nabubuhay pa sa grupo sa litrato. Ang salaysay ng natitirang buhay, agad na pinuntahan ni na Miguel at Benjo si Adrian Santos. Kinumpirma ni Adrian na magkababata sila, lumaki sa San Isidro. Mas bata sa kanila ng 2 taon si Isabela Cruz, itinuturing nilang parang kapatid. Tuwing bakasyon, sinusundo sila ni Isabela sa terminal. Napakaganda ng kanilang samahan. Noong Christmas break ng 1989, dumaan sila sa photo studio para magpakuha ng litrato bilang alaala. Pagkatapos noon, nag-abroad si Adrian para mag-aral at mahigit 20 taon nang walang komunikasyon. Nang malaman niyang patay na ang lahat ng kasama sa litrato, labis siyang nagulat. Tinanong ni Miguel ang tungkol sa araw ng pagkuha ng litrato. Bakit nagbayad ngunit hindi kinuha? May nangyari bang espesyal? Sinabi ni Adrian na pagkatapos nilang magpakuha ng litrato, kumain sila, uminom ng kaunti, tapos umuwi na. Pagkatapos noon, naghanda na siya para sa pag-alis. Bago umalis, binalaan ni Miguel si Adrian na mag-ingat. Ang nakakagimbal na katotohanan, sinuri ni Benjo Aquino ang mga record at natuklasan na ang anak ni Isabela Cruz, si Mateo Cruz, ay ipinanganak noong Setyembre taong 1990. Ibig sabihin, nabuntis si Isabela noong Christmas break ng 1989. Hinala ni Benjo, may nakarelasyon si Isabela sa isa sa grupo noong gabing iyon. Gamit ang teoryang ito, muling kinapanayam ni Miguel ang mga magulang ng 4 na namatay na lalaki, Marco, Antonio, Gabriel, Paulo. Sa wakas, umamin ang ama ng isa sa kanila na pinagsamantalahan ng kanyang anak at ng grupo si Isabela Cruz noong gabing iyon, na nagresulta sa pagbubuntis nito. Nangako ang kanilang mga pamilya na magbibigay ng malaking halaga bilang bayad pinsala kapalit ng pananahimik ni Isabela. Pumirma pa sila ng kasunduan. Nang suriin ni Miguel ang kasunduan, natuklasan niya ang mas malagim na katotohanan. Noong gabing iyon, si Isabela ay halinhinang ginahasa ng 4 Marco Diaz, Antonio Vargas, Gabriel Santos, Paulo Reyes. Lahat sila ay pumirma sa kasunduan. Napansin din ni Miguel ang isang irregularidad, ang pirma ni Isabela at ang nilalaman ng kasunduan ay tila hindi magkatugma ang sulat kamay. Bukod dito, ang pananalita sa kasunduan ay napakahigpit at legalistiko,
higit pa sa kakayahan ng isang simpleng dalaga sa probinsya tulad ni Isabela. Hinala ni Miguel, may isang tagapamagitan na tumulong kay Isabela sa paggawa ng kasunduan. Nalaman ni Benjo mula sa lokal na pulisya, noong taong iyon, hindi nga nagreklamo si Isabela. Higit sa lahat, walang tala sa kanyang bank account na nakatanggap siya ng malaking halaga. Kung may pera siya, hindi niya kakailanganing ibenta ang sarili para buhayin at ipagamot si Mateo. Hula ni Benjo, ang tagapamagitan ang kumuha ng pera. Sa mga sandaling iyon, tumawag si Maria Santos, natuklasan niya sa lumang medical record ni Isabela ang isang tala ng pagpapagamot noong ika-19 ng Mayo taong 2000. Ang serye ng mga numerong nakuha sa tiyan ni Antonio Vargas ay ang petsang ito. Agad na nagtungo si Benjo sa ospital sa Maynila kung saan dinala ni Isabela ang kanyang anak noon. Imbestigasyon sa ospital at ang pagsasara ng istasyon ng tren, ang medical record sa Manila Doctors Hospital ay nagpakita na noong ika-19 ng Mayo taong 2000, dinala ni Isabela ang anak na si Mateo Cruz para magpatingin. Na-diagnose si Mateo na may isang bihirang genetic disorder na walang lunas at kailangan ng panghabang buhay na gamot na napakamahal. Nakatala na nagpa-admit si Isabela para sa anak. Ngunit isang buwan makalipas, ang gumawa ng papeles para sa pag-discharge ni Mateo ay kinatawan ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Ibig sabihin, nawala si Isabela mula noong araw ng pagpapa-admit, at si Mateo ay napunta sa pangangalaga ng DSWD. Naalala ni Benjo ang sinabi ng matandang babae sa San Isidro, nakita niyang sumakay si Isabela sa kotse ng isang estranghero noong araw na dumalo siya sa seremonya ng pagsasara ng lokal na istasyon ng tren. Sinaliksik ni Benjo at natukoy na ang petsa ng seremonya ay ika-20 ng Mayo taong 2000 ang ikalawang araw pagkatapos ma-admit si Mateo. Ang unang sospek, sa panig ni Miguel, inutusan niya si Maria Santos na dalhin ang kasunduan at sample ng sulat kamay ni Adrian Santos, ang aktor, sa forensic lab para ikumpara. Hinala ni Miguel, si Adrian ang tagapamagitan, sa grupo, siya lamang ang hindi direktang sangkot sa panghahalay, ayon sa unang salaysay niya, at siya lamang ang may sapat na edukasyon para gumawa ng ganoong kasunduan. Pumunta si Benjo sa lumang opisina ng istasyon ng tren, natagpuan ang video recording ng seremonya ng pagsasara noong 2000. Nagulat siyang makita si Adrian Santos na nagsasalita sa entablado. Nasa video rin si Isabela Cruz sa gitna ng mga tao. Sa teorya, dapat nasa ospital si Isabela para alagaan ang anak. Bakit siya naroon? Pinagmasdan ni Benjo ang bal-isang ekspresyon at mga mata ni Isabela na patuloy na nakatingin sa isang direksyon. Base sa anggulo ng kamera, natukoy ni Benjo na nakatingin si Isabela kay Adrian Santos sa entablado. Agad niyang ibinalita ito kina Miguel at Maria. Kasabay nito, lumabas ang resulta ng pagsusuri sa sulat kamay. Si Adrian Santos nga ang tumulong kay Isabela sa paggawa ng kasunduan noon. Halos sigurado na si Benjo, niloko ni Adrian si Isabela at kinuha ang pera. Pumunta si Isabela sa seremonya para hanapin si Adrian at hingin ang perang pampagamot sa anak, ngunit niloko siya ni Adrian at pinatay. Sumang-ayon si Miguel sa teoryang ito. Agad silang humingi ng arrest warrant para kay Adrian Santos. Biglang pagbabago at bagong sospek, ngunit sa mga sandaling iyon, habang nasa shooting si Adrian Santos, bigla siyang nakatanggap ng misteryosong tawag, tapos nagmamadaling pumasok sa isang eskinita. Pagdating ni na Miguel at Benjo, pinaslang na si Adrian. Ang biglaang pagkamatay ng mahalagang saksi ay nagdulot ng pagkaantala sa investigasyon. Sinuri ni Miguel ang mga CCTV sa malapit at umakyat sa bubong para magmasid. Ang salarin ay mabilis kumilos at nawala ng walang bakas, patunay na pamilyar sa lugar. Hula ni Miguel, maaaring kasabwat ito ni Paulo Reyes, at siya rin ang pumatay kay Adrian para manahimik. Sinuri ni Maria ang social media ni Paulo Reyes,
Natuklasan na nag-post ito ng litrato ng pagbiyahe sa Japan noong ika-19 ng Disyembre taong 2014 ang araw kung kailan dinukot si Antonio Vargas. Ibig sabihin, hindi si Paulo ang dumukot kay Antonio, kundi ang kasabwat niya. Sinuri ni Miguel ang logbook ng mga bumisita kay Paulo sa bilibid. Sa panahong nakakulong si Paulo, isang tao lamang na nagngangalang Rafael ang bumisita sa kanya. Makikita sa CCTV na habang nag-uusap, may ipinakita si Rafael sa cellphone kay Paulo, na nagpabago ng malaki sa ekspresyon ni Paulo. Hindi nakita ng anggulo ng kamera kung ano ang nasa cellphone. Muling kinausap ni Miguel si Paulo, sinabing ang pumatay kay Isabela ay si Adrian Santos. Agad itong itinanggi ni Paulo, naging balisa, at pinaalalahanan si Miguel na nauubos na ang oras. Kapag lumagpas, mamamatay si Sofia. Sinuri ni Maria ang call log ni Adrian Santos. Ang huling tawag ay unknown number. Ngunit sa nakalipas na buwan, madalas niyang kausap ang pinsan niyang si Ricardo Santos na dating pulis sa Barangay San Isidro noon, ngunit nag-resign noong huling bahagi ng 2000. Ang pulis at ang lihim na itinago, agad na pinuntahan ni Benjo si Ricardo Santos. Sinabi ni Ricardo na madalas tumawag si Adrian kamakailan para magpatulong humanap ng bodyguard dahil natatakot ito matapos malaman ang sinapit ng mga dating kaibigan. Inamin din ni Ricardo na si Adrian nga ang tumulong kay Isabela sa kasunduan. Tinanong ni Benjo kung may iba pang kinalaman si Adrian, sinabi ni Ricardo na hindi niya alam. Sa mga sandaling iyon, napansin ni Benjo na minarkahan ni Ricardo ang petsang ika-20 ng Mayo sa kalendaryo. Tinanong niya kung may espesyal ba sa araw na iyon. Ipinaliwanag ni Ricardo na iyon ang araw ng pag-release ng hunting permit, balak sana niyang mangaso ngunit kailangan niyang asikasuhin ang burol ng pinsan. Nagduda si Benjo. Bumalik siya sa dating istasyon ng pulis sa San Isidro. Isang matandang pulis ang nagbunyag ng nakagugulat na lihim. Pagkatapos halayin si Isabela, nagtungo ito sa istasyon para magreklamo. Ang desk officer noon ay ang matandang pulis na ito at si Ricardo Santos. Sinabi ni Ricardo na may problema sa pag-iisip si Isabela, hindi kapani-paniwala ang sinasabi, tapos pinayuhan lamang at inihatid pa uwi. Pagkatapos noon, hindi na bumalik si Isabela. Natulala si Benjo, si Ricardo Santos ang tunay na utak. Pumunta si Isabela sa seremonya para hanapin si Ricardo, hindi si Adrian. Ang nagdala kay Isabela at pumatay sa kanya ay si Ricardo. Si Adrian Santos ay maaaring pinatahimik din ni Ricardo. Sinuri ni Benjo ang mga ari-arian ni Ricardo, natuklasan na bumili siya ng 2 malaking property noong huling bahagi ng 2000 ang panahon kung kailan dapat natanggap ni Isabela ang bayad pinsala. Sinabi ni Ricardo na pera iyon mula sa magulang niya. Ayaw nang makinig ni Benjo sa kasinungalingan. Ipinakita niya ang litrato mula sa seremonya ng pagsasara ng istasyon, idineklara si Ricardo bilang pumatay kay Isabela at nagnakaw ng pera. Ngumisi si Ricardo, sinabing 15 taon na ang nakalipas, kailangan ng ebidensya para maakusahan siya. Doon naunawaan ni Benjo, minarkahan ni Ricardo ang ika-20 ng Mayo hindi dahil sa hunting permit, kundi dahil iyon ang huling araw ng 15 taong prescription period para sa kaso ni Isabela. Pagkalipas ng hating gabi, kahit may ebidensya pa, hindi na siya maaaring kasuhan ng batas. Ang huling clue at ang pagmamadali, sa panig ni Maria, sinuri niya ang mga CCTV sa paligid ng pinangyarihan ng pagpatay kay Adrian. Natukoy ang isang kainahinalang lalaki na may kakaibang lakad, paloob ang kanang paa. Kahit hindi malinaw ang mukha, inutusan ni Miguel na ikumpara ang lakad nito sa lakad ni Rafael, ang bisita sa bilangguan, at ni Ricardo Santos. Ang resulta ay nakagugulat, ang lakad ay tugma kay Rafael. Ito ay salungat sa teorya ni Benjo. 4 na oras na lamang ang natitira bago ang deadline para kay Sofia, at bago mag-expire ang kaso ni Isabela Cruz. Nanindigan pa rin si Benjo na si Ricardo ang pumatay kay Isabela. Nagtalaga siya ng mga tauhan para bantayan si Ricardo at naghanda para sa paghalughog ng opisina nito.
Kasabay nito, natuklasan ni Maria ang isang nakagigimbal na impormasyon, si Rafael ay ang ampung anak ni Father Gabriel Santos, isa sa 4 na nanghalay kay Isabela at isa rin sa mga pinaslang, ang nagpakamatay sa Cubao. Agad na nagtungo si Miguel de Leon kasama ang kanyang team sa tirahan na may kaugnayan kay Father Gabriel Santos upang arestuhin si Rafael. Ang karera laban sa oras at para sa hustisya ay papalapit na sa kasukdulan. Ika-4 na bahagi, ang katapusan ng paghihiganti at ang bagong kaso ang pagtakas at mga huling piraso. Ngunit, pagdating ni Miguel sa tirahan na may kaugnayan kay Father Gabriel Santos, nakatakas na si Rafael. Natuklasan ni Miguel ang maraming gamot na pang-espesyal na karamdaman. Sa isang nakatagong cabinet, natagpuan ni Maria Santos ang isang malaking koleksyon ng mga dokumento tungkol sa pagkamatay ni Isabela Cruz. Lumalabas na si Rafael mismo ay nag-iimbestiga sa pumatay sa kanyang ina. Kasama sa mga dokumento ang isang suicide note na iniwan ni Father Gabriel Santos para kay Rafael. Sa sulat, inamin ni Father Gabriel ang karumal-dumal na ginawa nila kay Isabela noon, ang walang katapusang pagsisisi ang nagtulak sa kanya na tapusin ang sariling buhay. Natuklasan din ni Maria sa browser history ng computer ni Rafael na sinaliksik niyang mabuti si Miguel de Leon. Ang paghiling ni Rafael kay Paulo Reyes na si Miguel ang investigador ay may malalim na dahilan. Bago umalis, inutusan ni Miguel si Maria na dalhin ang mga gamot sa lab. Samantala, halos binaliktad na ng mga tauhan ni Benjo Aquino ang opisina ni Ricardo Santos ngunit wala pa ring nakitang ebidensya. Hindi na makapaghintay si Miguel. 50 minuto na lamang ang natitira para kay Sofia Reyes. Agad siyang pumunta sa bilibid, sinabi kay Paulo Reyes na si Ricardo Santos ang pumatay kay Isabela, at hiningi ang lokasyon ni Sofia. Muli na namang itinanggi ni Paulo ang teorya ni Miguel. Habang nagtataka si Miguel, sinabi ng isang gwardya na madalas magdoodle si Paulo sa selda, tila may sinusubukang lutasin. Nagmamadaling pumasok si Miguel at ang gwardya sa selda ni Paulo. Lumalabas na si Paulo mismo ay sinusubukang tukuyin kung sino ang pumatay kay Isabela, at ang resulta ng kanyang hinuha ay hindi si Ricardo Santos. Napansin ni Miguel sa mga drawing ang isang piraso ng foil, tulad ng nakuha sa tiyan ng mga biktima, at isang paper crane. Ang foil na ito ay dapat sanang ipinasok sa bibig ng ama ni Paulo. Maaaring nakasulat dito ang pariralang, ang kasalanan ng ama, pinagbabayaran ng anak. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga kamakailang pagkamatay ay paghihiganti sa kasalanan ng ama ni Paulo, at ang utang na iyon ay dapat bayaran ni Paulo o ni Sofia. Sa wakas, naunawaan ni Miguel, hindi rin alam ni Paulo Reyes kung nasaan ang kanyang kapatid. Paubos na ang oras, tila bigo na naman ang mga pulis. 3 clue at ang katotohanan tungkol kay Rafael. Sa mga sandaling iyon, biglang tumawag si Rafael kay Miguel, binibigyan siya ng huling pagkakataon na iligtas si Sofia. Nagbigay si Rafael ng 3 clue gamit ang mga numero, bilang ng mga kaibigang pinatay, bilang ng mga sospek na napatay ni Miguel noong nasa FBI, 6, bilang ng mga namatay na kamag-anak, mga magulang at kapatid ni Miguel na namatay sa LA riots 1992 3, bilang ng taong hinahanap niya, si Miguel ay laging naghahanap ng iisang salarin sa mga komplikadong kaso, 1. Ang sagot ay 631. Agad na naalala ni Benjo Aquino, 631 ang lumang numero ng bahay ni Isabela Cruz sa Barangay San Isidro. Mabilis na nagtungo sina Miguel at Benjo doon. Habang nasa daan, tumawag ang forensic lab. Ang mga gamot na nakuha sa bahay ni Rafael ay para sa isang bihirang genetic disorder, ang mismong sakit ni Mateo Cruz, anak ni Isabela. Natulala si Miguel, si Rafael ay si Mateo Cruz. Siya ang nagplano ng lahat para ipaghiganti ang kanyang ina. Agad na hiniling ni Miguel sa lab na magsagawa ng DNA test sa pagitan nina Isabela, Rafael, Mateo, at mga lalaking biktima. Pagdating nina Benjo sa bahay bilang 631, natagpuan nila si Sofia Reyes na ligtas at walang gallows.
Hindi pala intensyon ni Rafael na saktan ang bata. Inabot ni Sofia kay Miguel ang isang cellphone, sabi ni Rafael ay ibigay ito sa kanya. Video ng pag-amin at plano ng paghihiganti, ang video sa cellphone ay naglalaman ng buong proseso ng pagpaslang ni Rafael, Mateo, sa lahat ng biktima, mga magulang ni Paulo Reyes, Marco Diaz, Antonio Vargas, at pati si Adrian Santos. Ginamit ni Rafael ang buhay ni Sofia para takutin si Paulo Reyes, pilitin itong umamin sa pagpatay sa sariling magulang at makipagtulungan sa plano ni Rafael ang hilahin si Miguel de Leon sa kaso. Ang layunin ni Rafael ay matulungan siya ng pulisya na mahanap ang tunay na pumatay sa kanyang ina, si Ricardo Santos, at kasabay nito ay pigilan ang pulisya na arestuhin siya bago mag-expire ang kaso, dahil gusto ni Rafael na siya mismo ang pumatay kay Ricardo bilang paghihiganti. Ang huling pagtutuos, lumipat ang eksena kay Ricardo Santos, nagmamaneho para tumakas. Biglang sumulpot ang isa pang sasakyan, minamaneho ni Rafael, mula sa gilid at ibinangga ito, tumaob ang sasakyan ni Ricardo. Sa panig ni Maria Santos, gamit ang plaka ng sasakyan ni Rafael at mga CCTV, mabilis niyang natukoy ang ruta nito. Agad na humabol sina Miguel at Benjo. Iniulat ng forensic lab ang unang resulta ng DNA, si Rafael, Mateo, at ang apat na lalaki sa litrato, Marco, Antonio, Gabriel, Paulo, ay walang dugong ugnayan. Ibig sabihin, hindi nabuntis si Isabela Cruz pagkatapos ng gabing iyon. Napagtanto ni Maria na may isa pang kailangang ikumpara. Agad na nagsagawa ng ikalawang DNA test ang lab, gamit ang sample ni Ricardo Santos. Sa isang liblib na bangin sa tabi ng dagat, kinaladkad ni Rafael si Ricardo palabas ng sasakyan. Tinanong niya si Ricardo kung bakit kailangan niyang patayin ang kanyang ina noon, isang babaeng mahina at may problema sa pag-iisip. Sa ilalim ng banta ng baril, inamin ni Ricardo ang lahat. Noong ika-20 ng Mayo taong 2000, lumapit si Isabela sa kanya para humingi ng perang pampagamot sa anak, dahil nakipagsabwatan si Ricardo kay Adrian para lokohin si Isabela sa pera, at karamihan ng pera ay nasa kanya. Ayaw magbigay ni Ricardo. Umiyak at nagmakaawa si Isabela. Natakot si Ricardo na mabunyag ang lahat, kaya nagdahilan siyang kukuha ng pera. Pinasakay si Isabela sa kotse, ang eksenang nakita ng matandang babae, dinala sa liblib na lugar, pinatay, at ibinaon. Sakto namang dumating sina Miguel at Benjo. Sa mga sandaling iyon, natanggap ni Miguel ang resulta ng ikalawang DNA test, ang tunay na ama ni Rafael, Mateo Cruz, ay si Ricardo Santos. Lumalabas na noon, hindi lang pera ang niloko ni Ricardo, kundi pati damdamin, o maaaring ginahasa niya si Isabela sa ibang pagkakataon. Sinabi ni Ricardo na walang bala ang baril ni Rafael, tapos sinamantala ang pagkakataon, naghagis ng buhangin sa mukha ni Rafael at inagaw ang baril. Ngunit, sakto namang dumating ang team ni Benjo. Natakot si Ricardo at itinapon ang baril. Bumunot si Rafael ng patalim na nakatago at sinaksak si Ricardo sa hita. Pinayuhan ni Benjo si Rafael na isuko si Ricardo sa batas. Ngunit sumigaw si Rafael na hindi siya naniniwala sa hustisya, tapos kumuha ng posas at ipinosas ang sarili kay Ricardo. Habang nag-aalangan si Miguel, hinayla ni Rafael si Ricardo at tumalon sila sa malalim na bangin. Pagtatapos at bagong simula, pagkatapos ng insidente, tinanong ni Benjo si Miguel kung bakit hindi niya binaril si Rafael, para sana nailigtas si Ricardo. Tahimik lamang si Miguel, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pagpili batay sa konsensya, hindi lamang sa batas. Maaaring lumabag sa tuntunin ang kanyang ginawa, ngunit sa kalooban niya, alam niya kung sino ang mas nararapat managot. Pagbalik sa bilangguan, tinanong ni Miguel si Paulo kung bakit ito naniwalang hindi sasaktan ni Rafael si Sofia. Sinabi ni Paulo, sa video na ipinadala ni Rafael, nakita niyang binilhan ni Rafael ng gatas si Sofia. Ang isang malupit na kidnapper ay hindi gagawa noon. Sa huli, dinala ni Benjo si Sofia para bisitahin ang kuya niyang si Paulo sa huling pagkakataon bago ito bitayin.
Opisyal nang nagsara ang kaso ng pagkawala at sunod-sunod na pagpatay. Pinuri ni Major General de la Cruz ang husay nina Miguel, Benjo, at Maria. Espesyal niyang inirekomenda sa nakatataas ang pagbuo ng Special Missing Persons Unit, SMPU, sa ilalim ng MPD, na tatutok sa mga komplikadong kaso ng pagkawala. Itinalaga si Miguel de Leon bilang pinuno, kasama sina Benjo Aquino at Maria Santos bilang mga pangunahing miyembro. Ang unang kaso ng SMPU, agad na nakatanggap ng unang kaso ang SMPU. Ang nawawala ay si Ricky Gomez, isang mataas na opisyal ng Apex Pharma. Ang Apex Pharma ay isang mahalagang kumpanya, kasalukuyang nagsasaliksik ng isang bagong gamot, at si Ricky Gomez ang namamahala sa proyekto. Nangangamba ang nakatataas na maaaring may kinalaman sa industrial espionage ang pagkawala, kaya ipinagkatiwala ang kaso sa SMPU. Kakaiba rin ang pagkawala ni Ricky Gomez. 2 oras bago nito, isang mag-asawa ang nagmamaneho sa SLEX, South Luzon Expressway, nang mapansin nilang tila inaantok ang driver ng truck sa unahan. Patuloy silang bumusina. Nataranta ang driver ng truck, biglang kumabig at nabangga ang isang itim na kotse na nakapark sa emergency lane. Mabilis na bumaba ang driver ng truck na si Jaime para tingnan, ngunit walang tao sa loob ng itim na kotse. Natakot si Jaime at tumawag ng pulis. Ang may-ari ng itim na kotse ay si Ricky Gomez. Mabilis na dumating sina Miguel at Benjo sa SLEX. Napansin ni Miguel na nasa loob ng kotse ang damit at sapatos ni Ricky. Ang trunk ay may lamang mga laruan para sa mga 3 taong gulang at personal na gamit. Ang mas kakaiba, kahit may RFID, Easy Trip, Auto Sweep, ang sasakyan, kumuha pa rin si Ricky ng paper ticket. Nakasaad sa ticket na pumasok ang sasakyan mula sa kabilang direksyon at hindi pa lumalabas ng expressway. Imposibleng mapunta ito sa lane na iyon. Tinanong ni Miguel ang traffic police kung may malapit na bahagi kung saan maaaring mag-U-turn nang hindi dumadaan sa toll exit. Sinabi ng pulis na wala, ngunit ipinilit ni Miguel na tingnan kung may bahagi ng bakod na kasalukuyang kinukumpuni. Natuklasan ni Benjo ang isang marka ng palad sa barrier sa tabi ng itim na kotse. Hinala niya, umakyat si Ricky sa barrier para umalis ng expressway. Mabilis na sumagot ang traffic police, nakita sa CCTV na 5 kilometro ang layo, may isang lugar kung saan maaaring makalusot ang mga sasakyan para mag-U-turn dahil sira ang plastic barrier doon. Iniulat ni Maria Santos, kamakailan, naghanap sa computer si Ricky Gomez ng impormasyon kung paano bumili ng sasakyang hindi nakapangalan sa kanya, sasakyang, kolong-kolong, o walang papeles. Hinala ni Miguel, bumili si Ricky ng sasakyang hindi matutunton para sa isang ilegal na gawain. Iminungkahi ni Benjo na hanapin muna ang ikalawang sasakyan. Pumunta si Benjo sa pinakamalapit na gas station, stopover sa lokasyon ng itim na kotse. Sinuri niya ang mga CCTV. Sa isang blind spot, nakita niya ang isang kaina-hinalang puting kotse. Isinalaysay ng isang tindero na kahapon, napansin niya ang kakaibang kilos ng may-ari ng puting kotse, pumarada sa blind spot, bumaba, hindi pumasok sa stopover kundi tumakbo papunta sa direksyon ng expressway, maya-maya ay bumalik at umalis. 2 beses itong nangyari sa isang araw, ngunit hindi man lang pumasok ang tao para bumili. Nakutuban ang tindero kaya isinulat niya ang plaka. Sinuri ni Miguel ang mga CCTV sa mga toll plaza. Binuo niya ang itineraryo ni Ricky Gomez, 2:45 p.m., minaneho ang itim na kotse papasok ng SLEX. Nag-U-turn sa sirang plastic barrier. Ipinark ang itim na kotse sa emergency lane malapit sa stopover. Nagpalit ng damit, umakyat sa barrier, umalis ng expressway. 6:05 p.m., minaneho ang puting kotse, binili ng Patago, papasok muli ng SLEX. May ginawa, bumalik sa stopover malapit sa entrance ng expressway ng 7:42 p.m. Muling nag-U-turn gamit ang puting kotse, ipinarada ito sa loob ng stopover,
hindi kalayuan sa itim na kotse ng 9:27 p.m. Bumaba, ngunit makalipas ang 22 minuto, 9:49 p.m., ay nagmamadaling umalis sakay ng puting kotse. Dalawang malaking tanong ngayon, mula 7:42 p.m. hanggang 9:27 p.m., saan nagpunta at ano ang ginawa ni Ricky Gomez sakay ng puting kotse? Mula 9:27 p.m. hanggang 9:49 p.m., 22 minuto, saan siya nagpunta bago umalis sakay ng puting kotse? Hula ni Maria, ang komplikadong pagpapalit ng sasakyan ay para gumawa ng alibay. Kinwenta ni Benjo, mula sa stopover hanggang sa lokasyon ng itim na kotse ay mga 10 minutong lakad. Hinuha, 9:27 p.m., umalis si Ricky sa stopover, balak kunin ang itim niyang kotse. Ngunit nang malapit na, nakita niyang naaksidente ito at may mga pulis. Kaya bumalik siya sa stopover, isa pang 10 minuto, at minaneho ang puting kotse. Ang kabuuang oras ay mga 20 hanggang 22 minuto, tugma sa CCTV. Ang misteryosong pamilya at mga kasinungalingan, kinabukasan, pinuntahan ni Benjo ang bahay ni Ricky Gomez. Ang asawa niyang si Elena Gomez, ay kakaibang kalmado, ipinaliwanag na baka abala lang sa trabaho ang mister, hindi nawawala, at hiniling na huwag nang hanapin. Pagkatapos ay pinauwi na si Benjo. Gayunpaman, isang security guard ng subdivision ang nagbigay ng mahalagang impormasyon, 1 linggo na ang nakalipas, nagkaroon ng maliit na pagsabog sa playground sa tapat ng bahay ng mga Gomez, walang nasaktan. Ang kakaiba, hindi ito ini-report ng pamilya Gomez. Tiningnan ni Benjo ang playground at nakita nga ang bakas ng pagsabog. Sa panig ni Miguel, kinapanayam niya ang mga katrabaho ni Ricky sa Apex Pharma. Karamihan ay pumuri sa galing at pagkatao ni Ricky, ngunit nabanggit din na kakaiba ang kilos nito kamakailan, madalas mag-leave simula noong nakaraang linggo, hindi na kasing tutok sa trabaho. Pagkatapos, kinapanayam ni Miguel ang presidente ng Apex Pharma, si Mr. David Tan. Nagulat daw si Mr. Tan sa pagkawala ni Ricky, lalo na't kinabukasan ng hapon ay may mahalagang investors meeting. Ang mga investor ay si Ricky ang nag-ayos. Kung wala siya, baka mawala ng tiwala ang mga investor. Nakiusap si Mr. Tan na ilihim ang pagkawala ni Ricky. Tinanong ni Miguel kung may problema ba si Ricky sa trabaho. Itinanggi ito ni Mr. Tan. Sinusubaybayan ni Maria Santos ang lokasyon ng cellphone ni Ricky Gomez, natuklasan na sa mga araw na nag-leave siya noong nakaraang linggo, iisang lugar ang pinupuntahan niya, isang simbahan, monasteryo sa bundok sa Tagaytay. Agad na nagtungo sina Miguel at Benjo doon. Sinabi ng isang matandang pari na 1 linggo na ang nakalipas, lumapit si Ricky sa kanya para humingi ng payo, sinabing guguho na ang kanyang buhay. Ang tanging sagot ng pari ay isang talinghaga, nagsimula ito sa inakay, lumaki ito at kinain ang sariling ina, iyon ang batas ng kalikasan. Nakausap ni Benjo ang isang sakristan. Kinumpirma niyang nakita niya si Ricky Gomez. Madalas daw itong tumayo sa isang gazebo, gumagamit ng binocular para tingnan ang malayong lugar. Sinuri ni Maria ang mapa, natuklasan na ang mansyon ni Mr. David Tan ay nasa tapat mismo ng direksyong tinitingnan mula sa gazebo. Nagtaka sina Benjo at Miguel, bakit minamanmanan ni Ricky ang kanyang boss. Naalala ni Miguel ang mga gamit pang bata, mga 3 taon, sa kotse ni Ricky, samantalang 10 buwan pa lamang ang anak nito. Hinala ni Miguel, maaaring may balak si Ricky na dukutin ang isang bata. Agad na tinanong ni Maria ang mga kalapit na istasyon ng pulis tungkol sa nawawalang bata kahapon. Tama ang hinala, kahapon ng hapon, may batang 3 taong gulang na nawala sa isang kalapit na ospital, ngunit 5 minuto lamang matapos i-report, kinansela rin agad ito. Ang nag-report at nagkansela ay si Mr. David Tan. Unang conclusion, dinukot ni Ricky Gomez ang anak ni Mr. David Tan at kasalukuyang nagtatago kasama ang bata. Ngunit ang kakaibang kalmadong reaksyon ni Mr. Tan ay isang malaking palaisipan.
Muling pinuntahan ni Miguel si Mr. Tan, kinwestiyon kung bakit kinansela ang report. Dito na umamin si Mr. Tan, pagkawala ng anak niya kagabi, agad siyang nag-report. Ngunit maya-maya, isang misteryosong tao ang nagpadala sa kanya ng video, na nagpapakitang si Ricky Gomez ang dumukot sa anak niya. Ang oras sa video ay tugma sa pagkawala ni Ricky sa expressway, perpektong alibay. Naniniwala si Mr. Tan na hindi sasaktan ni Ricky ang anak niya, kaya kinansela niya ang report, dahil na rin sa takot na maapektuhan ang investors meeting. Iginiit ni Miguel na mag-report muli, planado ang pagdukot ni Ricky, pagmamanman sa anak ni Mr. Tan mula sa Tagaytay. Bukod dito, ang video ay kuha ng ikatlong tao, hindi CCTV. Hindi malinaw ang relasyon ng misteryosong tao at ni Ricky. Komplikado ang kaso, maaaring nasa panganib ang bata. Ngunit dahil sa interes ng kumpanya, tumanggi pa rin si Mr. Tan. Ang dalawang katotohanan, sa panig ni Benjo Aquino, muli niyang pinuntahan si Elena Gomez. Ganun pa rin ang asal nito. Napilitan si Benjo na maging direktang sabihin na sospek ang mister niya sa kidnapping. Nagulat at naiyak si Elena. Iginiit na hindi iyon magagawa ng asawa niya. Ang masakit, sila pala ang tunay na biktima. Lumalabas na ang anak ng mag-asawang Gomez ang dinukot 1 linggo na ang nakalilipas. Ang kidnapper ay nagpapadala ng video ng bata araw-araw. Ang pagsabog sa playground ay babala ng kidnapper. Pinagbantaan silang papatayin ang bata kapag nag-report sa pulis. Agad na pinagtagpi ni Miguel ang mga pangyayari. Si Ricky Gomez ay maaaring pinilit ng kidnapper ng sarili niyang anak na dukutin ang anak ni Mr. David Tan. Ang nagpadala ng video kay Mr. Tan ay ang orihinal na kidnapper. Sinuri ni Maria Santos ang mga text ni Ricky, natuklasan na may karelasyon itong katrabaho na nagngangalang Lisa Ramos. Agad na pinuntahan ni Miguel si Lisa. Sa ilalim ng pagtatanong, itinuro ni Lisa ang pinagtataguan ni Ricky Gomez. Ang bigo na palitan, kasabay nito, pagbalik ni Ricky Gomez sa lodge kung saan niya itinago ang anak ni Mr. Tan, natuklasan niyang nawawala ang bata. Naghanap siya na parang baliw. Tumawag ang kidnapper, ng anak ni Ricky, iniutos na gamitin ang anak ni Mr. Tan para ipalit sa sariling anak. Para mailigtas ang anak, itinago ni Ricky sa kidnapper na nawawala na ang hostage niya. Ibinigay ng kidnapper ang lugar ng palitan. Pagdating ni Miguel sa lodge, nakaalis na si Ricky. Napansin ni Miguel ang isang papel sa mesa. Ginamit niya ang lapis para kuskusin ito, lumitaw ang address ng palitan. Agad silang nagtungo doon. Para malinlang ang kidnapper, bumili muna si Ricky ng stroller at malaking laruan. Tinulak niya ito papunta sa napagkasunduang lugar, isang malaking sementeryo sa Maynila. Nakita niya ang isa pang stroller sa tabi ng isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang. Ngunit paglapit niya, natuklasan niyang hindi ang anak niya ang laman, kundi litrato ng isang pumanaw na babae. Tinanong ni Ricky ang lalaki tungkol sa anak niya, ngunit walang alam ito. Nagpanik si Ricky, tinatawag ang pangalan ng anak. Nang kumalma ng kaunti, napansin niyang pamilyar ang litrato. Nakita ng lalaki na nakatitig si Ricky, sumilip din ito. Nagulat siyang makita ang litrato ng sarili niyang